pag-iingat sa aming buhay, sa iyo pong pagkakaloob ng aming mga pangailangan. Sa araw na ito, Panginoon, napakasarap pong magpahinga sa iyong presensya. Kaya kami pong lahat na narito, Lord God, iisa ng laman ng aming puso at damdamin ang maluwalhati ka sa pamamagitan ng nagkakaisang pagsamba. Tanggapin mo po ang aming pasalamat sa oras na ito sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Yan. Wow! Good morning everyone. Welcome po sa ating 10 o'clock worship celebration. Makikamay ka muna sa mga 6 na tao na malapit sa iyo. Yan, sabihin mo, you look wonderful today. Wow! Yun oh. Alright, praise God. Praise God sa napakasarap na pagpupuri at pagsamba. Sige po, hintayin ko muna kayo makaupo. Makahanap ng posisyon na kayo po'y komportable makapakinig ng salita ng Diyos. At naniniwala po ako may sasabihin ng Panginoon sa atin. Sa bandang likod po, may bakante pa po dito sa harapan. Yan, sige po, i-occupy po natin yung seats in front. Kaya mas komportable po dito sa harapan dahil dito po sa harapan, dito natatalsikan ng laway ni Pastor. Yung mga malalapit sa stage, ano? Yan. Si Sharina nandito. Tama ba, Sharina? Si Ate Ann, nandyan din. At si Jack and family nandito. Naku, ang dami nyo po. Maraming salamat po. Nandito kayo. Pwede po ba harapin mo yung katabi mo, pikit-pikitan mo, tapos sabihin mo, salamat, katabi kita, ha? And of course, si Sir Pat nandito. Tsaka yung mga Dulan Sangers natin. Welcome natin sila. Wow! Wow, nakakatawa po makita kayo. At sa inyo po nanonood online, maraming pong salamat na nakaantabay kayo sa ating pong live streaming sa naaabot po ng FB page na ito. Yan, sa kay Ate Vicky ng San Vicente. Saan pa ba? Sa Australia, sa Japan, Canada. Ayan. Of course, maraming pong salamat. Sa mga taga-Oliveros, Quezon City. Salamat po. Alright, good morning everyone. At maraming salamat po na tayo pinagsama-sama ng Diyos ngayon sa umagang ito. At nasa series pa rin po tayo ng Love to Love. Last Sunday, pinag-uusapan natin, of course, patungkol sa pag-ibig. And this morning, pag-usapan din natin patungkol pa rin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay, alam niyo ba, na kapag hindi tama ang pananaw mo patungkol sa pag-ibig, marami kang pwedeng masabi. Okay? Pwedeng kapag mali ang pananaw mo patungkol, especially pag sa pag-ibig ng Diyos, pwede kang ma-depress agad. Alam niyo po, sabihin natin ng malakas, love. Or sabihin natin, the love of God. Alam niyo po ba, itong pag-ibig ng Diyos na ito sa atin, ito yung po pwedeng bumuhay sa'yo, magbigay sa'yo ng sigla, every time na nadidepress ka. Sino po dito na-experience na ma-depress? Ha? Siguro na-experience nyo na, di ba? Nag-emote-emote ka, nasa madilim na bahagi ka ng bahay nyo, tapos wala kang kausap, mag-isa ka lang. Pero yung pag naalala mo na mahal ka ng Diyos, ito yung makakapagpasigla sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sobra kang mahal ng Diyos. Actually, sabi ng Bible, di ba, masterpiece yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, harapin mo, bagay sa'yo yung ilong mo. Alright. So, this morning, pag-usapan muna natin yung mga tao na nagkamali ng pananaw patungkol sa pag-ibig. Kasi may mga tao sobrang umasa, sobrang akala niya sila na, pero hindi pala. Akala mo kayo na, may iba pala. Nag-interview ako kanina lang, kaya hindi ko mapapakita sa screen. Chinat ko sila. Ito yung kanyang pananaw patungkol sa pag-ibig. Sabi niya, ang pakikipagrelasyon ay tanda yan ng pagmamahalan. Hindi yan laro para gawin mo lang libangan. Totoo naman, no? Pag nakipagrelasyon ka, seryosohin mo. Kasi si Lord, seryoso sa pakipagrelasyon sa'yo. Ito pa, sabi niya, ang pag-ibig ay hindi lang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Parang ala na natutuwa sa sinasabi ka. Ito matindi. Nagkamali siya ng taong minahal niya. Ito yung hugot niya. Tanong niyo kung ano. Lakas niyo. May mga tao talagang kaya kang pakiligin, pero hindi ka kayang ibigin. Last na. Minsan inaalis ka talaga ng Diyos sa maling tao. Diba? Tanong niyo kung bakit. Kasi daw, ang pag-ibig daw sa maling tao ay parang Ferris wheel. Tanong niyo kung bakit. Ang pag-ibig sa maling tao ay parang Ferris wheel. Akala mo napasaya ka, pinaikot ka lang pala. Sige, palapakan natin ng Panginoon. Ladies and gentlemen,
Pag-usapan po natin ng isang napakahalagang paksa na gusto ng Diyos maintindihan natin, na pinamagatan ko po itong when God chooses, He never loses. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Pag-usapan natin mamaya na hindi ka lang basta pala minahal ng Diyos. O hindi ka lang basta minahal ng Diyos, pinili ka talaga ng Diyos. At may layunin ng Diyos kung bakit kanya inilagay sa kanyang gawain, kung bakit nakakapakinig ka ngayon ng inyong salita, ng kanyang salita. Dahil kung wala ka sa gawain ng Panginoon, posible na sa ibang lugar ka, posible na sa may ibang bagay kang ginagawa. But this morning, pag-usapan natin na kapag pala si Lord ay pumili, He never loses. When God chooses, He never loses. Amen? Imbestigahan natin ang nangyari sa Lumang Tipan sa Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 7. Sabi dito, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging ano daw? Kanyang sariling bayan. Say with me, pinili. Lakasan niyo po. Pinili niya kayo at inibig. Say with me, inibig. Hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa, sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Tuloy natin. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. And I will say it again. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tuloy pa natin. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Ito po, salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Tingnan nyo ha. Dito sa mga bagay na binanggit natin o binasa natin, napakahalaga maintindihan natin yung salitang pinili at inibig. Say with me, pinili at inibig. Louder. Mas malakas. Yan. Dalawang bagay na gusto ng Diyos maintindihan natin na bakit ba pinili ka at inibig ka ng Diyos. Okay? May mga kaparaanan ng Panginoon para maipakita niya sa atin na mahal niya tayo. Pero pag-usapan muna natin anong klaseng pag-ibig ang gusto ng Diyos o pag-ibig niya sa atin na gusto ng Diyos maintindihan natin. Ready na ba kayo? Kumuha ko na isang Hebrew word. Ang Hebrew word pong ito ay hesed. Say with me, hesed. Lakasan niyo po. Ang ibig sabihin po ng hesed o ang Hebrew word na hesed means steadfast love. Yan yung klase ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Say with me, steadfast love. Pangalawa ay yung faithful love. Say with me, faithful love. Okay, at pangatlo, yung tinatawag na covenant love. O, lakasan nyo po. And lastly, yung panglima ay loving kindness. Say with me, loving kindness. And lastly, loyal devotion. Yan. Ang ibig sabihin po ng hesed ay yung 5 bagay na binanggit ko nito na kung pagsasama-samahin natin lahat yan, ang tunay na kahulugan po niyan, tanong nyo kung ano? Ang kahulugan po ng lahat ng iyan, ito yung pag-ibig sa atin ng Diyos, ay yung tinatawag na faithful love in action. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Ang Diyos, hindi ka lang mahal. Ipinakita niya yung pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng aksyon niya hanggang sa kanyang kamatayan sa cross. So number 1 na gusto ng Diyos maintindihan natin, God's love is sovereign. Say with me, sovereign. Pag samasamahin man lahat ng pag-ibig natin dito, hindi kayang ikumpara sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay, sabi mo sa katabi mo, alam mo, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo, kahit minsan, pasaway ka. Kahit minsan, sabi mo, kahit minsan, matigas ang ulo mo. Yeah. Sino ba naniniwala mahal siya ng Panginoon? Di ba? Yan. Tingnan natin mamaya, mas maintindihan nyo po. Balikan muna natin yung verse na binasa ko po kanina. Tingnan nyo. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Tingnan nyo to ha. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Anong punto dito? Sinasabi ng Panginoon sa mga Israelites na mahal ko kayo kahit na. Amen? Anong, tingnan natin ha? Say with me, Israel. Israel was small, weak, and insignificant. Daling ko muna usapin sa kalagayan natin bilang mananampalataya. Okay? Tayo naman, mahina din eh. Di ba? Weak ka din eh.
Small ka din eh. Si Laika nga, literal na small eh. Yung head ng dancer natin, yeah, insignificant eh. Pansinin nyo to ha, ang mga Israelites ulit-ulit nagre-reklamo sa Diyos. Ulit-ulit na matitigas ang kanilang mga ulo, pero lagi sa lahat ng pagkakataon pinapakita sa kanila ng Diyos, mahal pa rin sila ng Panginoon. Pinili pa rin sila ng Diyos. O, daling ko sa usapin, tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, sabi mo, alam mo, kahit na may pagkakataon na matigas ang ulo mo, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Di ba? O, eto pa ito. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, kahit may mga pagkakataon, sinasagot mo yung nanay mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit may pagkakataon, nagdadabog ka na, kahit may mga pagkakataon, hindi mo man pinagbubuti pag-aaral mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Gusto ng Panginoon, maintindihan natin sa umagang ito, na yung klase ng pag-ibig niya sa atin, hindi nakadepende sa katangian mo. Eh wala naman po kahit sino dito karapat-dapat, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, hindi nga karapat-dapat mahalin niya, pero bakit mahal na mahal ng Diyos? Kamayan mo na may katabi mo. Kamayan mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Because ganito po ang Diyos eh. God did not choose them, ang mga Israelites ha, God did not choose them because of merit. Hindi sila pinili ng Diyos dahil magaling sila. Hindi sila pinili ng Diyos dahil mahusay sila. Ganito po yung Diyos na pinag-uusapan natin. Love began with God's decision, not their qualifications. So mahal sila ng Panginoon, hindi sa qualified sila. Ang mga tinawag ng Diyos, hindi mga qualified. At ang lahat ng tinawag ng Diyos, kinu-qualify ng Diyos. Nakuha niyo ibig ko sabihin, hindi ka tinawag dahil qualified ka. No. Wala kahit sino sa atin dito ang qualified. Pero nung tawagin ka ng Diyos, kinu-qualify ka ng Diyos. Palakpakan naman natin doon ng Panginoon. Because love began with God's decision, not their qualification. Eto pa, tingnan nyo, tingin kayo sa screen. Hindi ka inibig ng Diyos kasi, ready na? Ready na po kayo? Hindi ka inibig ng Diyos kasi mabait ka. Kasi pag inibig ka ng Diyos dahil mabait ka, pwede mo pag malaki, Lord, mabait ako, kaya mo ako mahal eh. No! Hindi ka inibig ng Diyos kasi mabait ka. Hindi ka inibig ng Diyos kasi mapagpatawad ka. Hindi ka inibig ng Diyos kasi mapagmahal ka. Tanong nyo kung ano. Ganito po ang Diyos. Inibig, mali po lahat yan ha. So ganito siya, inibig ka ng Diyos kasi mabait siya. Inibig ka ng Diyos kasi mapagpatawad siya. Inibig ka ng Diyos kasi mapagmahal siya. Check yan! Palakpakan natin doon ng Panginoon. Kaya ka mahal ng Diyos kasi siya yun. Dinesisyonan ka ng Diyos na mahalin ka niya sa kabila ng kahinaan natin at mga kasalanan. Kasi lahat naman tayo nagkakasala dito, di ba? Meron na ba ditong yung masasabi mo sarili mo, hindi ka na nagsisinungaling, taas ang kamay. Pag nagtaas ka ng kamay, sinungaling ka. Di ba? Wala naman dito yung hindi na nagkakasala. Ano? Meron ba dito nagkakasala pa rin? Ay, talaga marami pa rin talaga, no? Baka nga sakali, bago ka nagpunta ng church, nagkagalit pa kayo mag-asawa. Baka nga sakali, bago ka dumating ng church, sinigawan mo pa ng anak mo eh. Kung ang pagbabasihan ng Diyos, yung kalagayan natin bilang tao at katangian, naku, walang makakapasa. Mabuti na lang ang Diyos, inibig ka niya kasi mabait siya, mapagpatawad siya, at mapagmahal siya. Kung hindi ganun ang basihan ng Diyos, lagpak tayong lahat naman eh, di ba? It's all by the grace of God because God's love is based on grace, not greatness. Nakabase ang pag-ibig ng Diyos sa grace, biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Diyos, di ba? Ulit-ulit tayo nagkakasala, nagkakamali, nagsisinungaling. On the way na, pero naliligo ka pa lang. Ay, wala nakaka-relate dun ha. OTW na daw, pero nagbubuhos pa lang, pangalawang buhos. Yung una, tinapon kasi malamig. God's love is based on grace, not greatness. Tingnan nyo, tuloy pa natin. God loves you because you are worthy. God loves you not because you are worthy, but because He is loving. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo karapat-dapat mahalin yan eh. Di ba? Pasaway nga sa classroom yan eh. Di ba? Lagi nga napapag-high blood yung teacher niya. Pero mahal pa rin ang Diyos. Pumalakpak ka man, naniniwala, mahal sila ng Panginoon.
Ano pa? Kanina, God's love is sovereign. Ano pa? Ito, God's love is sacrificial and active. Dapat kapag maintindihan natin na yung klase ng pag-ibig sa atin ng Diyos ay sacrificial and active. Tingnan nyo to. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Tingnan nyo, basehan ng Diyos, ha? Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Imagine this, ha? Yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon ngayon, ha? Let's say, pagkalipas ng 100 years, patay na tayo lahat. Pero yung salin-lahi natin, magbe-benefit pa ng paglilingkod mo ngayon sa Panginoon. Nakuha nyo? Na yung mga apo ni yung mga apo ni Mila, pagkaraan na 100 taon, nag-uusap-usap. Yung lola ko nung araw, yun? Bible bearer yun, eh. Yung mga apo ni Eman, after 100 years, yung tatay ko, dancer sa MJCC yun. Pangako yun ng Panginoon, eh. Magbe-benefit yung susunod nating salin-lahi. Patay na tayong lahat, nagbe-benefit pa yung kaapo-apuhan natin dahil nag-serve ka sa Panginoon. Dahil mahal mo ang Diyos. Sabi dito, ito rin ang dahilan kaya niya kayo niligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Anong ibig sabihin yan? Love is demonstrated through action. Si Lord, hindi lang niya sinabing, I love you. Ang ginawa niya sa Israelita, He saved them. Hindi lang niya sinabi, pinili ko kayo, mahal ko kayo, iniligtas din sila ng Panginoon, ni Yahweh, sa kamay ng Faraon, ni Pharaoh. Dahil matagal na panahon na silang alipin doon. Anong ibig sabihin? Love rescues. Tingin po kayo sa akin. Kung hindi ka mahal ng Diyos, kung ano ka man bago ka napunta ng church, kung ano man yung ginagawa mo noon, masamang ginagawa mo noon, kung hindi ka mahal ng Diyos, nasa ka kaya ngayon? Ha? Si Jerome po, kung hindi ito mahal ng Panginoon, malamang leader pa rin ng gang. Di ba? Alam natin story ni Jerome, Northside terrorist. No? Ngayon, nagtatatak na ng t-shirt, Lordside. Porsyento ko sa t-shirt mo, ha? Di ba? Nakita ko po yung pinopost nila, yung grupo ng mga gang nung araw. Mga taong pag napagtripan ka, lalagyan ka ng gripo sa tagiliran, naglalakad ka lang, sasaksakin ka. Pero ni-rescue ng Panginoon. Di ba? Kung hindi siya mahal ng Diyos, nakaupo lang sa SM, kasama yung gang, o yung, tawag doon, yung kanyang tropa, yung kanyang grupo, hinagisa ng granada, patay yung mga kasama, siya buhay pa. Kung hindi ka mahal ng Diyos at inalis sa dati mo pagkatao, wala ka naman dito. Because love rescues. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Amen. O kung hindi ka hinalis sa dati mong kalagayan, baka hanggang ngayon chismosa ka pa. Buti na lang wala ka na sa ganun. Amen. Love rescues. Alam niyo po yung true love acts. Not just speaks. Brothers and sisters, dagdagan ko po ito, ha. Ito, magbe-benefit po kayo nito. Tsaka yung mahal sa buhay. Pag mahal nyo, pakita nyo sa pamamagitan ng gawa. Pakita nyo in action. Mga magulang, kung talaga mahal nyo yung anak nyo, pakita nyo sa action. Mga anak, kung talaga mahal nyo yung magulang nyo, pakita nyo sa action. Uy, by the way, kumusta po kayo last week? Nagbigay ako ng challenge, di ba? Mga kabataan, ginawa nyo ba ito sa nanay nyo? Di ba? Ha? Di nga. Liars go to church. Hindi. Di ba? Yung sabi ko, pag uwi nyo, appreciate nyo naman yung nanay nyo. Pakita nyo sa gawa. Di ba? Because true love acts, not just speaks. Yun yung pinakita sa atin ni Jesus, eh. Amen? God's love is sovereign. Pangalawa, ayan na, salamat. Salamat. Ano yung pangalawa? God's love is sacrificial in action. And pangatlo, konti lang naman to mga 75. Pangatlo na tayo, God's love is faithful. Yan, masarap, di ba? Di ba, ang sarap nung, alam mo, faithful ng Panginoon sa inyo. Tingnan nyo to. Kaya't pakakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga tuntunin. Tingnan nyo, ha. Sabi nyo, tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga tuntunin. Singit ko lang po ito. Ang Diyos naman talaga mahal lahat ng tao. Tama? Kaya nga niya pinauulan
ang bumabagsak ang ulan para sa lahat ng tao. Nakakita na ba kayo na kung yung mababait lang ang mauulanan, mahalata mo yung katabi mo kung masama. Ikaw lang ang nauulanan, siya hindi. Tama. Diba? Yung araw pinasisikat sa mabubuti at masasama. Paano kung para sa mabubuti lang? Ikaw lang naaarawan, katabi mo hindi? Nakuha niyo ba ibig sabihin? Kung ganun ang Diyos, how much more dito? Sabi dito, tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Hindi kaya lalo kang pagpapalain ng Diyos? Nakuha niyo ibig sabihin? Hindi kaya lalo papakita sa iyo ng Diyos yung pabor niya? Sabi dito, ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. Amen. Pumalakpak lahat na may naintindihan. Ganito po yung Diyos na pinag-uusapan natin. Even when Israel failed, kahit na pumapalpak ang Israelita, God remained faithful. Daling ko sa kalagayan natin, kahit naman ilang beses ka nagkamali, kahit ilang beses kang pumalpak, kahit ilang beses ka sumablay, God remained faithful. Yun yung pag-ibig niya sa atin. Anong ibig sabihin nun? Because His love is long-lasting, not temporary. Yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun yung gusto ng Diyos maintindihan natin sa umagang ito. Ganito kanya kamahal. His love is long-lasting, not temporary. And God's love does not quit when we fall. Alam mo, kahit pumalpa ka, kahit nagkamali ka, hindi po magkukwit, hindi ka bibitawan ng Diyos. Palakpakan natin doon ng Panginoon. Kahit marami tayong kasalanan, kahit marami tayong pagkakamali, God's love does not quit when we fall. Anong challenge? Say with me, challenge. Ang challenge po sa atin ay ito. Love should be consistent, not conditional. Ano ibig sabihin nito? Dapat yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, consistent yan and unconditional. Yung pagmamahal natin sa Diyos, dapat ganito. Lagi mo mahal sa Diyos. At hindi ito dapat conditional. Na parang ganito, Lord, susunod lang ako sa iyo kapag binigay mo yung gusto ko. Lord, maglilingkod lang ako sa iyo kapag tinupad mo yung pangako mo sa akin. No? Habang naglilingkod ka, habang sumusunod ka sa Panginoon, ito yung paraan para maipakita naman natin na mahal natin si Lord. Kahit mahirap, kahit nabibigatan tayo, kahit minsan hindi mo maintindihan yung sitwasyon mo, love should be consistent, not conditional. Dahil yung pag-ibig po sa atin ng Diyos calls for a response. Hinihintay ng Diyos yung pagtugon mo sa pag-ibig niya sa'yo. Hinihintay ng Diyos ano yung susunod mong gagawin sa pag-ibig niya sa'yo. Balikan natin yung verse, kaya't pakakatandaan yung si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat na umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin-lahi. Ito pa, subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makakaligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya ang challenge, kaya sundin niyo ang kautusan at ang mga tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. God calls for a response. Yung pagtugon natin sa pag-ibig niya sa atin because love is relational. Di ba? God's love invites obedience. Anong ibig sabihin yan? Obedience is not earning love but responding to love. Yung pag-respond natin sa pag-ibig sa atin ng Panginoon. Hinihintay ng Diyos, tutugon ka ba sa pagmamahal niya sa'yo? Tutugon ka ba sa pamamagitan ng paglilingkod mo sa Kanya para maipakitang mahal mo rin ng Diyos? Hindi natin pwedeng sabihin mahal mo ang Panginoon pero ayaw mo sundin ng Diyos. Dahil ang sumusunod sa Diyos, tsak nagmamahal sa Panginoon. Truth, say with me, truth. Love for God is shown by loyalty and obedience. Darating po ang araw, matetest yung faith natin. Masishake po tayo. Darating ang araw, iaalaw ng Diyos, mamumroblema ka. Darating ang araw, iaalaw ng Diyos, ma-offend ka. Darating ang araw, hahayaan ng Diyos, maramdaman mo na parang wala kang kakampi. Ihahayaan ng Diyos na maramdaman mo na parang pinagkakaisang ka. Hindi po ganun. Ganun po siya talaga. Kasi ang ibig sabihin po ng Panginoon doon, kapag ganyan na ba ang sitwasyon mo, loyal ka pa rin ba? And mag-o-obey ka pa rin ba sa Kanya? Love for God is shown by loyalty and obedience. Anong ibig sabihin nito?
Loving God means living differently. Mumuhay ka na ng iba sa iba dahil naiintindihan mo yung klase ng pagmamahal sa iyo. Because obedience is proof of love. Kung mahal mo ang Panginoon, magdidesisyon kang susunod ka sa Panginoon. Amen. Because God loves us first. Ito na po yung challenge sa atin lahat. And I'm done pagkatapos po nito maya-maya. Because God loves us first, love Him fully, love your family faithfully, and thirdly, love others sacrificially. Amen. Dito magagawa nating, pag naintindihan natin mahal na mahal tayo ng Panginoon, buong puso natin siya mamahalin, mamahalin din natin ang buong katapatan ng ating family, at mamahalin din natin ang iba sacrificially. Last verse. Awit 136 verse 1, sabi dito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Palakpakan natin ang ating mapagmahal na Diyos. Magtatapos po ako sa isang kwento. This is a true to life story. Tingnan natin kung anong kinalaman ng story ito sa pamagat na ating pinag-usapan. Meron po isang pastor na nagmi-minister po siya sa jail. Jail ministry po tawag doon, yung pupunta siya sa mga nakabilanggo. Nagsishare siya ng word, nagwo-worship po sila. At nagsishare ng word, tapos pinagpe-pray po yung mga nakabilanggo. So ganun po yung ginagawa ng pastor na to, and then pagbisita niya sa isang kulungan, may napansin po siyang isang kulungan sa dulo na madilim. At ang sabi niya, meron po bang tao doon? Sabi po nung warden, ako pastor, huwag mo nang lapitan yung taong nandyan. Kasi, double life sentence yung nakakulong dyan. Wala na pag-asa yan, pastor. Patapon na buhay yan, double life sentence eh. Tapos sabi niya, hindi, gusto ko lang mag-minister, mag-worship lang ako, tapos pag-pray ko lang siya. Sabi nung warden, naku pastor, pag nahawakan ka niyan, hindi ka na niyan bibitawan. Pero sabi ng pastor, hindi ako masyadong lalapit. To cut the long story short, lumapit po yung pastor. Nag-worship. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Tapos nag-share po ng word yung pastor. Madilim yung bilangguan, hindi niya kita yung tao sa loob. Maya-maya po may lumapit na lalaki sa rehas at humawak. Nakita po niya yung braso na burdado ng tato. Maya-maya, dahil nakapakinig ng word, na ipag-pray siya, sumisinghot at umiiyak. At ang sabi ng pastor, kapatid, ano man ang sitwasyon mo ngayon, mahal ka ng Panginoon. Lumipas po yung 15 years. 15 years po imagine this. Pagkalipas ng 15 years, ito pong pastor na to na nag-share sa bilangguan, nasa isang barangay. At ang ginawa po nila entablado ay pinagdikit po yung dalawang truck ng elf para maging stage po niya ito. Nagpipreach po siya. Okay, tuloy pa rin ang pangaral. Tuloy pa rin ang pag-share ng Word of God. At meron po isang lalaki nakaupo sa kanyang harapan na talagang attentive sa pakikinig. Again, to cut the long story short, natapos po ang preaching, natapos yung service. Bumaba po itong pastor na to. Ito pong pastor na to ay naging mentor ko rin. Mas matangkad po siya sa akin, mas malaki po siya sa akin. Alam niyo, pagbaba niya, binuhat siya nung lalaking ito. At pinagganon-ganon, sabi niya, Pastor, salamat po sa word. Napagpala po ako, blah, 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 etc., etc. Tapos sabi niya, Brad, sige, pakibaba mo na ako. Tapos sabi po nung lalaki, Pastor, hindi mo ba ito natatandaan? Nililist po niya yung kanyang long sleeves. At nakita niya yung brasong bordado ng tattoo. Pastor, ako po yung sinyeran mo sa bilangguan na double life sentence ang hatol po sa akin. Nung nakapakinig po ako ng salita, naintindihan ko yung pagmamahal sa akin ng Diyos kahit nakabilanggo ako. Sabi niya, Pastor,
pastor na din po ako ngayon. Sabi ni pastor, ano nangyari? After 15 years, ganyan ka ngayon. Sabi niya, pastor, hindi ko po maintindihan. Nagkaroon po ako ng probation, nakalaya po ako, dumaan po sa process, bla bla bla. Hindi po masyado na detalyo, pero sabi niya, pastor na po ako ngayon. Ano pong punto ko? When God chooses, He never loses. Alam niyo po, hindi ko alam kung anong buhay meron ka bago ka napunta sa gawain ng Diyos. Hindi ko alam kung anong klaseng pamumuhay meron ka bago ka dinala ng Panginoon. Hindi ko alam kung gaano kasama ba yung mga ginagawa natin noon, ginagawa mo noon, bago ka dinala sa gawain ng Panginoon. Baka ikaw yung sinasabi ng parents mo na black sheep sa family. Baka ikaw yung iniiwasan na ng mga kaibigan dahil may masama kang ginagawa. Baka ikaw yung tao, wala ng pag-asa bago ka napunta dito. Brothers and sisters, let me tell you, when God chooses, He never loses. Pinili ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kahit ano pa ang nakaraan, kahit gaano ka pangit ang iyong pinagdaanan, mahal na mahal na mahal ka ng Panginoon. Lahat ng naniniwalang mahal siya ng Diyos, tumayo ng dahan-dahan. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Bilang pasasalamat sa Panginoon, sambahin natin ang Diyos. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa akin tugon, kailan may di pababayaan sa iyo. Matatagpuan sa please raise your hands towards heaven. Come on, church, sing it. Mananatili sa'yo, lilim at sasabahin sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim at masumpungan sa dakong lihim. Yes, Lord. Yes. Sasabahin sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, masumpungan sa dakong lihim. Kung ikaw yun nandito ngayon na feeling mo wala nagmamahal sa'yo, feeling mo wala nakakaunawa sa'yo, kung feeling mo rejected ka ng family, kung feeling mo parang walang mangyayari maganda, walang mararating na maganda, this is the good news. Kahit ano yung katayuan mo ngayon, kahit anong sitwasyon meron ka, gustong sabihin sa iyo ng Diyos na mahal ka niya at pinili ka niya sa karamihan. May magandang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kung naniniwala kang mahal na mahal ka ng Panginoon, sige lang, hayaan mo lang nakataas ang iyong kamay habang patuloy na sinasamba natin siya at ipinapahayag ng ating mga labi ang papuring na uukol sa Diyos. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Come on, open your mouth. Sige. Yes. Sabihin mo ito sa Panginoon. Sing it louder. Come on. Ang puri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon.
susuko sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo. Yes, Lord! Mananatili sa'yo, lilim na masumpungan ka. Sing it again for the last time. Come on! Mananatili sa'yo, lilim at sasapag sa dakong lihim, mananatili sa'yo. Panginoon, marami pong salamat sa mga bagay na naintindihan namin. Salamat po sa iyong unconditional love na sa kabila na aming karumihan, sa kabila na aming mga kahinaan, minahal mo pa rin po kami at patuloy na mamahalin. Panginoon, and in return, sa pagpapakita po namin ng pagmamahal namin sa iyo, susunod po kami sa mga bagay na ipapagawa mo. We will love you fully. We will love our family faithfully. And we will love others sacrificially. Salamat po sa kagaanan na nararanasan namin ngayon sa umagang ito sa pamamagitan ng mensahe ng mabuting balita. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede po ba? Alright. Pwede po ba bago ka maupo, please hug someone lang. Yakapin mo lang, paramdam mo lang na love mo siya. Sige lang, please hug someone.